Bayan, sa isang bansang kilala sa malasakit sa pamilya, isang nakababahalang katotohanan ang unti-unting nabubunyag. Ang pagdami ng mga matatandang iniiwan at pinapabayaan na lamang. Ang mga magulang na minsay nagsakripisyo, ngayon ay tila kinakalimutan. Ang mga kamay na nag-aruga, ngayon naghihintay na lamang ng tulong na hindi na darating. Sa gitna ng kahirapan at pagbabago ng panahon, tila nagiging normal na ang isang bagay na hindi kailanman dapat tinatanggap, ang pag-abandona sa ating mga nakatatanda. Nitong mga nakalipas po na linggo, dumarami ang mga kaso ng abandoned senior citizens na inilalapit sa aming tanggapan. Pare-pareha silang saglitang kinupkop ng mga pamilya bago isinuko sa pangangalaga ng barangay o mga kapitbahay dahil umano'y ubos na ang pinagbentahan ng lupa o kaya naman ay masyado ng maliit ang halaga ng pensyon para kupkupin pa. Ang ilan ay talagang inabandona na ng mga anak kahit magaganda naman ang buhay at nagpakasasa sa magandang buhay sa ibang bansa. Yung kalawang bahagi ko ng katawan ko ay hindi po nagalaw. Yung po at tinamaan ng stroke. Stroke, opo. Opo. Wala ba kayong kamag-anak? Wala kayong kamag-anak? Meron po. Nasaan po sila? Eh, hindi na po sila kumukontak sa akin. Minsan, Ay, meron kasi sa pagkaano, nag-iisip pag nagsusolo. Hindi po mabuti ang sitwasyon ko. Napakasakit po nito. Gabi-gabi po wala akong magawa kundi mag-ano lang po, mag-isip. Masakit po ang likod ko, itong kamay, at saka ito pong puso, tsaka yung mga paa. Ilan ho ba ang anak ninyo? Bali, 3 po pa po sila. Nasaan po sila ngayon? Hindi ko rin nga alam kung nasaan eh. Hindi po alam, hindi po sinasabi ko anong mga address nila. Wala pong sinasabi ko saan po sila. Gusto ko po magkita kami. Bago man lang ako mawala. Gusto ko po magkita kami. Gusto ko po sila payakap kahit ganitong ginawa nila sa akin. Bago po ako mawala rito sa pagtungan. Dahil po sa ating programa, ang mga matatandang dumulog sa atin ay nadala na sa mga home for the aged na minamanage ng Department of Social Welfare and Development. Pagamat nasa mas maayos na silang kalagayan kumpara sa pinag-iwanan sa kanilang lugar, di natin may kakaila na iba pa rin sana kung pamilya nila ang nag-aalaga sa kanila. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 9 milyon ang senior citizens sa Pilipinas at isa sa bawat 6 na matatanda ang nakakaranas ng abuse o neglect, kabilang ng abandonment. Sa buong Pilipinas, may humigit kumulang 70 hanggang 77 residential care facilities lamang ang pinapatakbo ng pamahalaan para sa lahat ng vulnerable sectors, kabilang na ang matatanda. Sa loob ng mga pasilidad na ito, umaabot sa mahigit 8,000 katao ang sabay-sabay na pinaglilingkuran, hindi lang senior citizens kundi pati iba pang sektor na nangangailangan ng kalinga. At sa ilang home for the aged, lumitaw ang mas matinding problema, overcapacity. Sa isang pasilidad, lampas na sa itinakdang bilang ang mga residente. Halimbawa, may mga center na may 200 bed capacity, pero umaabot sa higit 300 ang inaalagaan. Ibig sabihin, habang dumarami ang iniiwan, hindi naman nadadagdagan ang sapat na lugar para sa kanila.
Meron tayong mga residential care centers for the elderly people, particularly those who have been abandoned or neglected by their families. Kasi itong some of our clients who are now residents sa mga residential care centers are those who have been reached out from the streets. But with respect to the issue, syempre sa DSWD as leading social protection, ikinalulungkot natin na may mga elderly people na inaabandona o naabandona ng kanilang mga anak. Bayan, hindi dapat nagtatapos sa alaala ang pag-aaruga ng ating mga magulang. Dahil ang katotohanan, hindi lang sila iniiwan ng pamilya. Minsan ay napapabayaan na rin sila ng sistema at mahina ang batas. Saan pupunta ang mga matatandang wala nang malapitan? Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, tututukan po natin ito sa Senado. Malinaw ang dapat gawin. Palakasin ang batas, palawakin ang mga pasilidad at tiyaking may sapat na pondo para sa kanilang pangangalaga. Kabilang dito ang pagtatayo ng government-funded at LGU-run homes for the aged sa bawat rehiyon at lalawigan at ang paglikha ng mabilis at malinaw na sistema laban sa elder abuse at neglect. Kung may patutupad ito ng maayos, magsisilbi itong panangga para sa ating mga nakatatanda. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.